kung napanood nyo yung last kong video. Dahil sa delay na flight ay nakalibre ako at hindi pa nagtatapos ng aking kwento. At bago ko simula ng kwentong ito, hayaan nyo muna magpakilala ko. Ako nga pala si Mr. isang hamak na gwapo sa mata lang ng asawa ko. At ayun nga, kung nakikita nyo yan ay dahil sa aking mabuting kaibigan. At dahil dyan, salamat Sir Will! Dahil siya nagturo ng hack na ito. To make the story short, Haba mo naman. nagkaroon lang naman ako ng access ng free lounge dahil sa aking card. At dahil baguhan nga ako, basta may word na lounge na nakalagay, walang tanong-tanong ay papasok talaga ako. Malay ko ba kung anong class yun? Nakita ko nga itong business class, ay labas pa lang ay talagang nakakataas. Sa isip-isip ko'y sulit ang kain ko din eh. Abay pagpasok ko ako'y pinalabas eh. Abay ako'y napahiyang kaunti. Ang kaganda ay paglabas ko walang tao. Tumako na ako sa sunod na lounge. Napakadami dito, talaga ako'y liton-lito. Basta may Dragon Pass papasukin ko. Mukhang ito'y natumbo ko na. Ay, ang Dragon Pass na word ay nakita Ay na. pagkakita ay kumuluan si Kimura dahil malakas ang pakiramdam ko na ako'y nasa tama ng tao. Ikaw kakarihan. Nakita ko nga aring marhaba. Ay talagang marhaba na ang aking nalakbay. Mali, mahaba Para yun. maabot aring aking tagumpay. Napakaway mo talaga. Nang makonfirma. Agad na akong pumasok. At tinanong ang reception, Miss, is this the right location? What do you want, sir? Nakita ko'y kabayan pala. At dahil doon malalim ang naihinga. Dahil ang English ay hindi na problemahin pa. Kaso sa kasamang palad, busy si kabayan. Kaya wala akong choice kundi makipag-Englishan. Miss, is this the right location for my lounge access? Walang iya, akala mo dinanga pa. Yes, sir, you can come in. Tagumpay, nakapasok na rin ako sa loob. Agad-agad naghanap kung saan pwede makaubob. Kasi talagang antok na ako ng oras na yan. Awang pagtulog ang magiging kasiya. Eh bakit ka nagbubuklat dyan? Ka na maingay, second voice ka lang naman. Sobrang na-amaze lang talaga ako. Kasi pagpasok ito talaga nakita ko. Kasi ang pag-iintay ng 4 na oras ay masusulit dahil sa pagkaing mararanas. Meron tayong pasta dito na nilagyan ng sardinas, kanin na nilagyan ng katas, tinapay na nilagyan ng gatas. Diyos ko, magbasa ka na lang. Grabe talaga nakakasakit ng ulo dahil sa dami ng pagkain na nakikita ko. Pero nakakalamang ang salita, gutom na ako. Kakain mo lang libre Kaya naman agad-agad akong kumuha ng aking plato at ilagay ang mga pagkain na kaya ko. Meron nga palang tinapay, cake, tinapay, juice ko. Ay talagang sulit na sulit ang lounge access ko. Ang kagandahan pa dito ay may libreng alak. Pero hindi ako tumikim, baka kasi sabihin na may balak. Ang hirap balakin itong ilagay sa bar. Wala talagang pag-asa kung di lumamon. Meron din pala sila ditong kape. Kung gusto mong uminom ay pinduti. Sa totoo lang, ngayon ko lang ito naramdaman. Dahil ibang iba talaga ang nararamdaman kasiya. Sa arte, pinili ko pala itong caramel macchiato. Kasi masyatong masarap to. Meron din pala sila ditong set of soft drinks. Na ikaw nang bahala, base sa yung natitinks. Yun, parim na naman. At yan nga lang pala yung kinuha ko. Dahil hanggang ngayon ay nasa lalamunan. Yung palibreng pakain ni Cebu Pacific. Pero in fairness, napakasarap ng pansit nila. Sabay mo pa ng paborito kong apple juice. Tapos tundos-tundos ng ubas. Tapos tingin sa camera kung maangas. Actually, share ko lang. Pangalawang kuha ko na talaga yan. Kasi yung una, pares na pares ng aking kinuha. Paglagay sa lamesa, agad-agad dilinis ang tagapaghanda. Kasi akala niya tapos na ako. Ang hindi niya alam, may magsisimula pa lang ako. Napaka-OA mo. At ko lang napakasarap ng sweets nila. Ay sulit na sulit talaga ang pagpunta. Pagkatapos pala niyan, ay nanonood na lang ako ng mga idol kong vlogger na kasing gwapo ko. Habang nag-iintay sa paglipad ng eroplano. Kaya ngayon, hindi na ako matatakot ma-delay. Basta libreng pagkain ang masisay. Malapit na nga pala yung oras ng paglipad. Dahil ilang minuto lang ay mag-i-start ang aking journey patungo sa Pilipinas. Kaya agad-agad na akong lumabas. At hanapin ang gate kung saan ako nararapat. Pero talagang ramdam na ramdam ko pa rin ang antok. Dahil sa loob ng lounge ay kumain lang ako. At hindi ko magawa ang makatulog. Oras na nga pala ang lumipas. Kaya ako ngayon naglalakad tungo sa loob ng eroplano para maghanap kung nasaan ang seat ko. Salamat nga pala ulit sa pagsama at muling magkita sa susunod na mga kabanata. Hiling ko lang ay makarating ako ng ligtas sa minamahal kong Pilipinas. Hanggang sa muli mga hold up, matutulog muna ako sa biyahe. Paalam! Zoo!